Mga kaibigan, kung nagkakaisa lang talaga ang mga Pilipino, sumuporta sa gobyerno, sumunod sa batas, isa-isang tabi ang personal interest at iba pang interest na pang sarili lang talaga, may pag-asa ang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ba niyo, ito talagang good news ito eh. Dalawa po ang major development na nangyari sa mundo na ating ginagalawan. Una, tayo po ay nawala na doon sa financial yung FATF. Yun hong tungkol sa issue ng money laundering or maduduming pera mula sa mga sindikato or terorista. Ibig sabihin tayo po ay nakawala na sa ilang taon o panahon. Yan kasing FATF na yan naging policy na sa buong mundo para labanan ng terorista at maduduming pera umiikot sa buong mundo. Kaya tayo ay napilitan din ng mga panahong yon na sumama dyan. Ngayon po tayo ay hindi na. Tayo ay pinakawala na. Tayo ay nire-respeto na ng international. Kaya tayo hindi na sinama dyan dahil nakita nilang kayang kontrolin ng Philippine government, ng Philippine Authority ang laban sa maduduming pera, yung Anti-Money Laundering Council, para nga sa mga organized na sindikatong nagpopondo at nagpapaikot ng volume ng pera sa buong mundo. Tayo ay nakawala na doon. Ang ibig sabihin daw positibo. Sabi nga ni Astro del Castillo, yung pagkawala natin sa pagdududang tayo ay napapaikutan ng mga maduduming pera, ay dahil nawala na nga ito, may tiwala na sa atin, nakakatulong ito sa ekonomiya. Lalaki ang volume ng perang for business na papasok sa Pilipinas. Hindi na sila magdadalawang isip na baka sila'y harangin. Pangalawa, pati yung volume ng mga remittance, kayong mga overseas Filipino workers o mga Pilipino sa abroad, hindi na rin kayo mahirapang magpadala kung magkano ang dapat yung ipadalang pera. Dahil hindi na kayo mamomonitor ng financial organization sa buong mundo na pinagdududahang illegal money. Yan yung isa. Pangalawa, halos sa buong mundo, pinigil ni President Donald Trump ang USAID. Yung ayuda o suporta ng Amerika sa lahat ng mga bansa na kailang kaalyado sa buong mundo. Meron silang daan-daang milyon o billion dollars na nakalaan dyan. Sa maraming mga bansa, pinigil ni President Donald Trump yung USAID. Pero sa Pilipinas, hindi po pinigil. Ipagpapatuloy. Katunayan, meron ng initial 366 million hanggang 500 million dollars na itutuloy at ipadadala, itutulong sa Pilipinas, especially sa modernization program ng Philippine military at iba pa. Narinyo rin ang kasintigas na bakal na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos mula sa mga nakaraang Pangulo ng Amerika. Ngayon, under new President Donald Trump, ganon pa rin ang magiging posisyon. Kaya maswerte tayo. Kahit maliit tayong bansa, ay nire-respeto ng US government, tutulungan tayo. Taliwas ito at malayo ito doon sa pinangangalandakan ng mga maka-Duterte na mahihirapan daw ang Marcos administration ma-penetrate ang US government, US president, kasi ang feeling nitong mga DDS na ito, si Trump ay kakampi or malapit kay Duterte. Hindi naman pala totoo at hindi naman kailan mangyayari, dahil ang kahit na sino nagiging Pangulo ng Amerika, hindi yan kakampi sa oposisyon, hindi yan kakampi sa wala sa posisyon. Lagi ang kailang kinakampihan sa kailang national at business interest ay ang incumbent president. Now, si President Marcos. Ayan po yan. So dalawa na napakatindi. Kung ito lang yung ating ipagmamalaki at susundan natin, ang respeto ng international community, respeto ng mga negosyante at ng mga counterpart ng ating Pangulo ay nandoon na. Pilipino lang talaga ang nakakasira dito sa ating bansa dahil sa interest at political interest, personal na interest nung iba dyan. Magbago na kayo kung mahal nyo ang bansang ito, kung mahal nyo ang ating mga kababayan at ang kabataan. Sa issue ng West Philippine Sea, halos buong mundo kakampi natin.
Pero merong mga Pilipino, wala kang madinig na nagsabi against China. Mas pinapaboran pa nga nila ang galaw ng China. Kasi pinagtatanggol nila or kanilang hindi nila sinusuportahan, binabanatan pa nila ang policy ni Pangulong Marcos at ang ating militar at Coast Guard sa pakikitungo at pagharap sa pang-aagaw, pananakop ng China sa exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. Yun po yun eh. Di ba? Minadinig ba kayo sa kanilang grupo na pinagtanggol tayo? Hindi. Binabanatan pa. Lalo na yung mga nagpapakilalang international lawyer na akala mo kakampi ng mga Duterte na ang piling nila sila ang tama. Yung pala kaibigan ng China. Sabi nga ng Commodore Tariela ng Coast Guard, noong nakaraang administrasyon, marami ring harassment na ginawa. Hindi lang pinag-usapan kasi malapit si Duterte at nakaraang gobyerno sa China. Kaya ayaw nilang ilabas ang totoong nangyayari. Pero noon pa, noong mga nakaraang administrasyon pa, patuloy ang harassment na ginagawa ng China sa mga Coast Guard, mga ngisda at sa West Philippine Sea. Ngayon lang, hindi tinatago dahil binubulgar ng gobyerno, dahil pinanindigan ng ating Pangulo na atin yan, hindi papayagan ng China, kaya uminit ito. Pero dati nang mainit. Ibig sabihin, parang pinagtakpan ng nakaraang gobyerno ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea dahil kinaibigan ng China. Ngayon, under President Marcos, hindi pinagtatakpan, inilalabas lahat para malaman ng taong bayan. So ano ang maganda? Itong kasalukuyan. Kasi walang itinatago. At nagkaroon ng malawak na awareness, malawak na impormasyon ng taong bayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na ganun palang kalupit ang ginagawa ng China sa mga Pilipino. Kaya naman ang United Nations, European Union, at malaking mga bansa sa mundo. Kasama na ang mga kapitbahay natin. Ang Australia, New Zealand, Japan, South Korea, at iba pang mga bansa tumutulong sa atin, naninindigan para sa atin. Kaya nga halos every other week o weekly na, merong military exercise by land, by air, by sea dito sa Pilipinas at karagatan ng West Philippine Sea na galing ang mga barkong malalaking pandigma sa iba't ibang mga bansang nakikipag-coordinate sa Philippine Authority. Yan ang boses ng mundo para sa Pilipino. Diba? Pero meron mga Pilipino, galit pa pag sinabing makapili or taksil o traidor. Nagkukunwari pa mga Pilipino, pero ang pinagtatanggol ay mga ginagawa ng China. Ayan. Kung ano ang dahilan, alam na natin yan. Meron silang puon, meron silang pinanggagalingan. Sana, ulitin ko sana. Huwag nating malaman at makumpirma na merong financial support ang China sa mga kandidato na anti-Marcos. Sana hindi lumabas yan. Sana walang ganyan. Kasi yan ang magpapatunay ang kailang pagiging taksil, makapili kapag gumastos sila at gumamit sila ng foreign funding mula sa China. Dahil ibig sabihin, nagpahawak sila, nagpagamit sila para pagtaksila ng Pilipinas. Matindi yan. Kung meron kayong pagdududa, hanggang duda lang yan. Wala namang aamin. Pero talagang kaduda-duda na ang kanilang mga galaw. Please like and share ang ating video ito.